Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Kalerke, itong si Pangulong Duterte. Oy, ngayon naman, sinabi niyang wala siyang sinabi na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Ito nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang pahayag na drug addict si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, kung sabihin mong addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Uy, natawa talaga ako ni Pangulong Duterte ngayon. Parang ano ba? Parang bigla siyang kumambyo. Bigla siyang nagpaawa effect. Bigla siyang, ang tawag dito, naging kalmado. And for me naman, ang galing niyang maglaro. Ang galing niya. Politiko talaga si Pangulong Duterte. Oo. Alam niya ang bawat galawan. Alam niya kung saan siya magsa-strike. Alam niya kung saan siya kakambyo. Hihinga. And the same time, sasabog ulit. Para siyang bulkan na parang ano ba, nasa loob ang kulo. Pag enough na yung ginagawa mo, pag sinasaktan mo yung mga anak ko, doon siya sasabog. Pero pag ramdam niya na parang okay lang, kalmado lang ang presidente natin ngayon, hindi nila inaatake si Vice Duterte, ay tatahimik siya. Pero once, kanyang mga anak, lalo na si Inday Sara Duterte, ay kinambyuhan ng administrasyon, ay maghawak kamay kayo kasi iba talaga ang style ni Pangulong Duterte. Sabi ng ilang netizen, diba? Sinabi ko sa inyo, iba maglaro si Duterte. Nakita nyo na ba ang video? As in, sabi ng ibang tao, naku, sinungaling talaga yung Duterte. Kung hindi mo alam kung paano siya maglaro, sabi mo talagang sinungaling. Pero yung mga DDS, yung mga supporters sa mga Duterte, pinagtatawanan na lang ito. Grabe talaga si Pangulong Duterte. Anong walang sinabing adik? Adik ka ba? Panoorin niyo ang video para ma-shock kayo and the same time maintindihan niyo. Watch this video. Adik tayo na presidente, putang inang yan. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to o kay aspirin. They're all drugs. It's just nomenclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. At ito naman ang mga komento ng mga netizen natin. Sabi na, paano ba yan Maharlika at DDS trolls? Nilaglag kayo ng poon yung tunay na bangag. O ano kaya ngayon ang pulburon nyo? Butang ina na naman to Nagbagong statement ng kumang na bula na yan. Yan ang sabi ng mga netizen. Kung maibabalik lang ang panahon ni Digong, si Sara na sumugal na sana siyang tumakbong presidente, baka lusot pa. Kaya lang may takot sila ni Lenny ang manalo, kaya pumayag na rin si Digong. Ito ngayon ay epekto ng unity na gulangan sila ni PBBM. Karma yan ni Sara. Yan ang mga komento ng mga netizen. Ito pa mga komento ng ilang netizen. Naku, Digong! Naku, pwede kang kasuhan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi unang video, marami naman nakuha ng video na kung saan sinabi mo talaga na may presidente tayong addict. Pero, he never mentioned Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Baka sabihin naman niya nung unang panahon,
Basta nakakatawa talaga itong si Digongoy. As in, marami siyang kadramahan. Marami siyang, tawag dito, pa-effect-effect. In fairness nakita ko talaga mas trending si Pangulong Duterte ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas maraming issue, mas maraming katanungan, pati si Sara Duterte, parang sila talaga yung sentro ng mga trolls. Parang sila talaga yung gustong pabagsakin ng mga trolls. Si Pangulong Bongbong Marcos is just working. Nagtatrabaho siya kung ano ang pwede niyang kayang ibigay sa bansa, ibinigay niya. Ngayon may bagong investment naman ang Coca-Cola kung saan mag-i-expand sila. Tapos yung mga tawag dito, mga grant for the senior citizens. Ang daming mga bagay na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pinagmamalaki. Let the people see, observe, and talk about the achievement of Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman si Duterte at si Sara, sila yung sila yung sentro ng mga trolls. Kasi bigatin kasi sila Ang ibig sabihin ng bigatin, sila yung pwedeng susunod sa yapak ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte. So, starting from now, kailangan talagang sirain ang pangalan ni Sara Duterte. At kahapon lamang, bigyan na lang sumulpot ang isang issue na kung saan nagkamali or hindi yung message ni Sara Duterte yung tungkol sa EDSA. Maraming nag-react, marami ang naguluhan, maraming nasasabi, ano ba nangyari kay Sara? Madam na ba talaga siya? Ngayon naman, itong bagong pasabog ni Duterte na sinabi niyang, hindi ko sinabing may adik tayong presidente. Natatawa talagang pati bayan na lang ng kung sino ang totoong supporters ng Marcos, ng Duterte, kung sino talaga, kung sino ang paniniwalaan nyo, kung marunong ba kayong sumakay sa laro ni Duterte, or kung talagang matatag ang inyong suporta sa mga Duterte, dito talaga makikita mga kabibig. So, depende na sa inyo kung ano ang iyong interpretasyon sa bago na namang pasabog ni Pangulong Duterte na kung sinabi niya na hindi niya sinabi na meron tayong adik na presidente. Ay nako, kalarke talaga ito sa Digongoy. Sabi ng iba, this is art of, ang galing niya maglaro. Ang galing niya talagang maglaro. Ang galing niyang ang tawag dito, painitin, pahayblarin ang mga utak ng mga bashers niya. Di ba? Marami ding mga sasabi dito, ay nako, eto naman tayo, balik sa dati, fentanyl lang daw yan, katapat. Ay nako, mga bibigyan lang po ang ating latest lebag-lebag for the day. Ano ang iyong palagay dito? Pinaglalaruan lang ba ni Digong ang mga bashers niya? Pinaglalaroan lang ba ni Digong ang politika ngayon? Or meron na bang ibang pasabog si Digong later on? Kaya paghandaan natin yan. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Take it slowly na lang. Huwag tayong masyadong pa-apekto nito. Chill-chill lang. Pagtawanan natin. Pero mag-oobserba tayo. Okay? Huwag tayong masyadong affected. Oo. Kasi ang mahal ng bigas, ang mahal ng mga bilihin. Yan ang ating unang iisipin kung saan tayo kukuha ng extra income para mabuhay. Okay, mga kabibig? Bye everyone. See you next time.